So, hi guys! Good morning! Kumusta kayong lahat dyan? Alam ko may masaya, may malungkot, pero bilang isang Pilipino, talagang mostly malungkot talaga tayo sa nangyayari ngayon. Pero believe din naman ako sa mga Pilipino kahit na nasa malayo or nasa ibang bansa, pero nagpakita sila ng suporta kay Tatay Digong dyan sa Netherlands at talagang lumipad pa talaga sila, galing silang Germany just to give support and makibalita sa kung anong kaganapan dyan sa Netherlands. At dito na nga mapapansin nyo si Zin Hernandez, in fairness naman sa kanya, nag-approach siya sa mga kababayan natin na andyan. Okay naman yung pag-approach niya, pero dito na real talk si ate. Alam naman natin na si Zin Hernandez ay galing yan siya sa ABS-CBN, and we knew what happened from the past na mostly sa mga nasa ABS-CBN dahil sa nangyaring pinasara yung istasyon nila, marami ding galit kay Tatay D. So, ito guys, mapapansin nyo. So, mapapansin nyo, nag-approach naman siya na kabayan. So, good thing, maayos naman yung pag-approach niya. Pero, yung mga Pilipino, kilala kasi siya. So, alam ng mga to na taga-ABS-CBN siya, and ang masama yung loob nila kay Zin Hernandez. At na-real talk nga dito si Zin Hernandez, guys. We are not paid by the Marcos. No. Di ba? Yun pa lang, intro pa lang, nag-real talk na si ate na we're not here for the Marcos. Andyan sila is for Duterte, for Tatay Digong. So, Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Lipat pa kayo? Germany with our own money. Our reporter from our reporter, also siya din is reporter naman. Wala naman akong masama ding sasabihin sa kanya because maayos naman yung pag-approach niya sa mga kababayan dyan. Sobrang malaking tulong din yon para kay Tatay Digong, kung malaman niya na maraming taong sumusuporta sa kanya, maraming taong nandyan just to support him para magpangpalakas ng loob niya, di ba? Kasi andyan na siya ngayon sa Netherlands. Hindi ko rin maintindihan kung bakit umabot siya dyan sa Netherlands. Wala bang kakayahan ng Pilipinas kung sakaling mang sinasabi nilang ganito, ganyan. Kung may kasalanan man yung tao dito na sa Pilipinas, litisin. Kasi Pilipino man yan. Wala man siyang kasalanan sa ibang bansa. Naku naman. Anyways, well, ako rin taga-ABS-CBN. Sen Hernandez po. Sen Hernandez. She's also reporting, taga dito I'm sa an Netherlands. ex-mayor of Kabakan. Talaga? I'm a two-termer. Baka pwede My kayo tumayo sa husband likod is niya. also a mayor. Hindi. And Gagamitin niyo lang kami Bugs. Oo. For the interview. Minsan pa naman yung yung iba is bias pa naman. 'Di ba? Ilalabas nila kapag medyo nadidiin ang Duterte, pero pag pabor sa kanila, yun yung lagi-laging nakikita natin sa page nila. Anyways, dito si Zin Hernandez talagang napalunok na lang talaga siya ng kanyang laway dahil masama ang loob ng mga Pilipino diyan na nandyan, 'di ba? Tapos i-interviewin ka pa, 'di ba? naman. si Ayun, yung pagkaganon niya, it answers it all. Pak. She try to Wala sa mood si ate. Hindi siya nangumiti, hindi siya sumaya. Hindi siya masaya na lumapit si Zin Hernandez kanila dahil alam nila na wala naman sa kanila yung panig ng ni Zin Hernandez. check the health of our president. He's an 80 years old by March 20. Sobrang nakakatuwa naman na yung mga kababayan nating Pilipino na nasa ibang bansa is talagang nagbigay sila ng oras, panahon para masuportahan or para malaman kung ano nang nangyari kay president ngayon or ex-president. So pwede nga po, He was diba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention that Oo, yun lang. Parang masaya pa kayo eh. Anyways, kayo guys, anong masasabi nyo?
Basta para sa akin enough na yung na real talk siya ni ate, at makikita mo sa mukha ni ate na hindi siya masaya, hindi siya pleased na nakita or nag-approach si Zin Hernandez sa kanya. Pero in fairness naman, maayos naman yung pag-approach niya, maayos naman yung pag-ano niya. So okay. Ang kabayan. Mga Di ko rin, siguro pumupunta yung mga reporters doon just to have a news. Yung, kung anong masagap nilang balita, kung anong mga updates, ganyan. Or para masigurado nila kung anong kalagayan ni Tatay Digong. At kung the more na sa tingin nila is nahihirapan, mababalitang nahihirapan, yun yung kasiyahan ng anti-Duterte. we are not paid by Yes, the yes, ma'am. Marcos. Diba? We are not here by the Marcos. Anyways, that's it. Anyways, sana talagang magawa ng paraan para makabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, kasi para sa akin, I also believe na hindi siya kailangan na doon siya hatulan. Kung may kasalanan siya, dito sa Pilipinas may sarili man tayong dito, 'di ba? So bahala na si Lord. Thank you guys so much. Zin Hernandez, ano bang ginagawa mo dyan? Alam ko kukuha ka ng updates. 'Di ba?